Pinaglaban po na yung country. Nakipaglaban. Ipinagtanggol ang bansa, pinuno ng katipunan, nakipaglaban. Ilan lamang yan sa mga salitang magagamit natin upang mailarawan si Gat Andres Bonifacio. Ngunit sapat na nga ba ang mga salitang ito upang mailarawan ang ating bayani? Dahil nga, diba, naging sales agent siya sa mga international companies, tapos naging bodegero siya or parang siya yung namamahala sa warehouse. Alam ng karamihan na nagbenta si Bonifacio ng mga baston at pamaypay. Pero ang totoo, marami pa siyang naging trabaho bukod doon. Naging autor siya ng mga zarzuela. Naging mensahero at bodegero rin siya ng mga Europeyong kumpanyang Fleming and Company at Fresel and Company. Plain white shirt, red pants, and Yung long sleeves na white, yung pang sasaka. Tapos yung red na toko na sobrang nipis. Saka chinelas. Saka yung banda ng red. Na may kalabaw. Wala, yun naka-ano, parang naka-ito, naka-ganto, naka-boy scout. Nasaan pwede. Ang ganito. Madalas na nakikita si Bonifacio sa mga larawan na nakapulang pantalon at puting kamisa de chino. Ngunit ayon kay Guillermo Masangkay, isang matalik na kaibigan ni Bonifacio, hindi ito ang madalas na kasuotan ng bayani. Naging ahente siya ng isang banyagang kumpanya, kaya kinailangan niyang magsuot ng kasuotan ng mga ilustrado. Hindi na tayo masyadong nag-research tungkol sa buhay niya na maaaring baka nga merong ibang side pa si Bonifacio na maaaring katulad lang din siya ni Rizal na civilized din, na nagbabasa din at mahilig din sa mga libro. Ganyan nga lang na nawalan nga lang siguro siya ng mga pagkakataon or ng chance na ipakita yung sarili, yung galing niya. Lingid sa kaalaman ng marami, si Bonifacio ay matatawag rin nating manunulat dahil sa mga naisulat niyang mga tula na tungkol sa inang bayan. Ilan na lang rito ang mga tulang Ang Huling Paalam, ang kanyang salin ng May Ultimo Adyos ni Dr. Jose Rizal, Pag-ibig sa Tinubuang Lupa at Katapusang Hibik ng Pilipinas. Masyado siyang bayolente. Kasi hindi siya marunong makipag-usap ng maayos. Dinadaan niya sa utak. Yung usapan. Sa kasalukuyang panahon, na idedebikta si Andres Bonifacio bilang isang palaban at pasugod na bayani. Hindi may aalis ang kaisipan at diwang panghimagsikan tuwing babanggitin ang kanyang pangalan, dahil na rin sa pagkakakilala sa kanya ng tao bilang ama ng katipunan o himagsikan, at sa pagkakarepresenta sa kanya ng media at ng mga likhang halaw sa kanyang imahe. Oryang o si Gregoria de Jesus ang matatawag nating lakambini ng katipunan. Nagkaanak sila ni Bonifacio na nagngangalan ring Andres, ngunit sa kasamaang palad ay namatay itong bata lamang dahil sa sakit. Lingid rin sa kaalaman ng marami, nakapag-asawa ng pangalawang beses si Gregoria pagkatapos mamatay ni Andres Bonifacio. Si Julio Nakpil, isang commander ni Bonifacio sa samahan. si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio, isa na siya doon.
Ang hindi alam ng marami, si Andres Bonifacio ay pangatlo lamang sa naging supremo ng Katipunan, bagamat isa siya sa mga nagtatag nito. Ang pagiging tagapangasiwa ang kanyang unang naging katungkulan sa samahan sa ilalim ni Supremong Deodato Arellano. Sinundan siya ni Roman Basa sa pagiging supremo. Nang makita ni Bonifacio na hindi na nagagampanan ng Supremo ang kanyang mga tungkulin, tinanggap niya ang responsibilidad ng pagiging Supremo noong 5 ng Enero, taong 1874. Siyempre yung KKK. 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 Tapos, yun lang ang alam ko. Bago maging isang matatag na samahan ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK, nagsimula muna ang adhikaing ito sa pagiging miyembro ni Bonifacio sa La Liga Filipina na itinaguyod ni Dr. Jose Rizal. Pagkatapos madakip ni Rizal ay nabuwag na rin ang liga, ngunit hindi itinigil ni Bonifacio ang laban para sa kalayaan. Kaya naman sinubukan nilang ipagpatuloy ang samahan, ngunit sa kasamaang palad ay nahati ito sa dalawang samahan dahil sa magkaiba nitong adhikain. Ang Cuerpo de Compromisarios na binubuo ng mga ilustrados na layuning gamitin ng La Solidaridad upang iparating sa mga tao ang kanilang paglaban at ang katipunan, isang samahang halaw sa Freemasons tulad ng Liga na siyang pinamunuan ni Andres Bonifacio na may layong ibigay ang kabuoang kalayaan ng Pilipinas sa mga Pilipino. Hindi natin masyadong alam yung kanyang buhay bago yung katipunan ay dahil una sa lahat, hindi rin naman talaga natin inasahan na siya ay magiging isang pambansang bayani dahil tulad nga ng sabi nila, isa lang daw siyang budigero. Plus buhay pa yung mga naging kapanabayan ni Andres Bonifacio, ang ibig ko sabihin, yung mga nabuhay nung panahon na nabuhay siya, wala rin silang masabing ganun karami tungkol sa ating bayani. Hindi pangunahing dahilan ay kaya konti lang yung alam natin tungkol kay Andres Bonifacio dahil pwede na rin siguro nating sabihin ng ating tuon o focus ay na kay Jose Rizal. Dahil yung pag-aaral ng buhay, mga nagawa at mga naisulat ni Rizal ay isang batas. Ang problema, wala talagang nasulat dahil hindi natin inasahan maging yung mga kaedad o kapanahon ni Andres Bonifacio. Konti lang yung nalalaman nila tungkol sa tao, tungkol sa bayani. Pangalawa, yung pagkakaroon natin ng suliranin sa pagkawala ng mga dokumento. At pangatlo, yung pagbibigay natin ng tuon sa pag-aaral kay Jose Rizal. Kasi hindi natin masyadong inaaral si Bonifacio. Dapat yung kung paano natin inaaral o minanais na aralin si Jose Rizal, sana ay ganun din si Bonifacio. Sa tingin ko kulang yung ibinibigay ng pamahalaan na pagkakataon para, di ba, na aralin yung iba pang mga bayan. Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon yung ibang bayan para aralin? Kasi hindi na maipagtatanggol ng mga tao yung kanilang sarili dahil wala na sila. Ang tanging magagawa na lang natin ay i-educate ng maayos yung mga Pilipino para mabubura sa kanilang isipan, yung mga maling isipin. Higit pa sa pagiging bayani ng revolusyonaryong Pilipino, marami pa tayong kailangang malaman patungkol kay Gat Andres Bonifacio upang tunay na maunawaan ang kanyang buhay at mga prinsipyo.